Okay. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah. Okay. Okay. Pag hindi po tayo marunong sa mga technology, sa mga ganito, hirap po magano. No? Nahirapan po ako sa pag... Okay. 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 Hulog po yung cellphone ko. Okay. Hulog yung cellphone ko. Sorry po. Sorry. Okay. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Yes, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, thank you, Lord. Isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Araw po ng Sabado, August 15. Ano po? Okay, August 15 po ang ating date ngayon. Okay. August 15 po ang ating date sa ngayon. Ngayon. Okay. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ano po? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Kagulo-gulo po yung mga pinaggagawa ko. Yung cellphone ko nahuhulog talaga. Sorry po na talaga namang may problema na yung mga gamit ko. Ano po? Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Okay. Bisan pa. Okay. Thank you, Father God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Yes, Lord God. Hallelujah. Blessed be your name, O God. Blessed be your name. Thank you, Father God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Ama. Takilain ka, Panginoon. Yes, Father God. Lord, kami po, O Diyos, ay lumalapit sa iyong dakilang pangalan. Nagpupuri. Nagpapasalamat, O Diyos, sa kabutihan mo po sa bawat isa sa amin, O God. Lord, yes, Father God. Hallelujah. Blessed be your name, O God. Blessed be your name, O God. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Ama. Takilain ka, Panginoon. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Masyado. Okay. Nagka-delay po sa atin. Okay. Sa ating po pagpapatuloy ng ating pag-aaral po ng salita ng Diyos. Okay. Okay. Tayo po ngayon ay nasa pangatlong serya ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung pong serya natin ay Only Say the Word. Ano po? Only Say the Word. Okay. Okay. Thank you, Lord God. Only say the word. Ito po ang ating ito po ang ating pinagbabasihan ngayon. At sa ating pong pag-aaral ay thank you, Father God. Hallelujah. Blessed be your name, O God. Alam po ninyo, talaga naman nahihirapan ako. Hindi ko alam kung ano po itong pinagagawa ko sa mga gamit ko ngayon. Talaga naman. Oh, praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Thank you. Meron pong mga technical problems dito sa atin. Ano po? Okay, katulad po ng nabanggit ko na nauna, ang ating pong pag-aaral ngayon ay pagpapatuloy po ng ating serya na Only Say the Word. Yung pong una ay yung ang pinagbasihan po natin nung unang pag-aaral po natin dito ay yung doon sa Ezekiel chapter 37 na kung saan ang mga buto o mga kalansay ay mamuling binuhay. No po? Tapos po, sila po ay binigyan ng ikalawang pagkakataon. Ang sabi ng ating Panginoon, sila ay bibigyan ko ng litid, bibigyan ko ng laman at ng balat. So, ang pinapakita po doon ay
ikalawang pagkakataon na kung saan yung sinasabi po ng Biblia na kung sino man ang naka Kristo, siya ay bagong nilalang. Yan po ang pag-aaral po natin noon. Tapos po ang nakaraan ay yung only say the word, yung pong tao na inaalihan ng masamang espiritu, inaalihan po ng demonyo. Pero ito po ay pinagaling ng ating Panginoon. Yes, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Hallelujah. Napakabuti mo po sa amin, O Diyos. Sa amin po, O Diyos Ama. Purihin ka. Okay. Tapos po, doon po sa yung pundulo ng pag-aaral natin last week na kung saan yung pong inaalihan ng demonyo ay gumaling. Nagsabi sa ating Panginoong Hesus na sasama ako sa iyo. Subalit ang sabi po ng ating Panginoong Hesus sa kanya, umuwi ka sa iyong mga mahal sa buhay, umuwi ka sa iyong tahanan at sabihin mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Doon po sa sinabing yun ng ating Panginoong Jesucristo, po, basahin ko lang po sandali ng Lucas chapter 8. Ano po? Yung pong Lucas chapter 8 verse 39. Yung pong sinasabi dito na sinasabi. Ang sabi po dito, umuwi ka na sa inyo, ani Jesus, at ipahayag mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Ang nagpagaling po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Pinalayas po niya yung mga masamang espiritu, yung demonyo sa katawan ng lalaking ito. Pero ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, umuwi ka sa inyo at ipahayag mo sa iyong sambahayan, sa inyong mga mahal sa buhay, kung ano ang ginawa sa iyo ng Diyos. Dito po ay pinapakita dito na hindi po sinabi ng Panginoong Jesucristo na ako ang Diyos, pero ang Diyos po ang sinasabi niya sapagkat siya ang nagpagaling o nagpalayas doon sa mga masamang espiritu at doon sa demonyo. Nangangahulugan na siya po ay Diyos talaga. Amen. Amen. Ngayon po, yun po yung conclusion nun ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Bagaman hindi po niya sinabi doon sa lalaki na ako ang Diyos na nagpagaling sa iyo. Po, maliwanag po na nakasulat yan. Lucas chapter 8 verse 39. Okay. Ngayon po ang ating pag-aaral ay Only Say the Word Again. Series number 3. Ang title po naman ito ay Whatever You Ask in Prayer, Believing, You Will Receive It If You Have Faith. Ulitin ko po. Whatever you ask in prayer, believing or believe it, you will receive it if you have faith. Sa Tagalog po, kung anuman ang hilingin mo sa panalangin, maniwala ka, manalig ka. Kung ikaw ay may pananampalataya at pananalig, tatanggapin mo ang katugunan ng iyong panalangin. Amen. Ito pong talatang pagbabasihan po natin ngayon ay nakatala po dito sa aklat po ni San Mateo. Mateo, kabanatang 21, talatang 22. Matthew, the scriptures, we are basing our scriptures, we are basing our studies today on the scripture according to Matthew chapter 21 verse 22. Ganito po ang sinasabi sa wikang Tagalog. At anumang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggapin mo kung nananalig kayo. Amen. Ganito rin po sa dito po sa English. Para naman fair do po sa mga kapatid po natin na mas gusto po nila na marinig ito sa wikang English. Po, ang title po ng ating pag-aaral ay Whatever you ask in prayer, believing, you will receive it if you have faith. Ito po ay nakabase dito po sa aklat po ni San Mateo, chapter 21, verse 22. Ganito po ang sinasabi. Okay. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Amen. Kung ikaw ay pananalig, ay may pananampalataya, ang iyong mga panalangin ay
makakamit mo ang katugunan ng mga ito. Amen. Salamat po. Pero ngayon po, okay. Sabi nga po sa Kapampangan yung pong Kapampangan version, ganito po ang sinasabi naman doon. Nanuman ing adwan mo, king kaya kayong panalangin, tanggapan mo, nung atin kayong kasalpantayanan. Sarap po niya na. Nanuman ing adwan nyo, king kaya kayong pamanalangin, tanggapan nyo, nung atin kayong kasalpantayanan. Amen. Okay. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral dito po sa Only Say the Word. Sabihin mo lang po. Sabihin mo lang kung ano ang kahilingan mo. Kung ano ang nais mo na gawin ng Diyos sa iyo. Okay. Doon po sa napag-aralan natin last week, doon sa Lucas chapter 8 verse 26 hanggang 39. Ang sinasabi nga po doon na yung lalaki na alihan po ng demonyo. May prayer po yung mga demonyo. Ngayon ko lang po napag-unawa na yung demonyo rin pala ay marunong manalangin. Yes, marunong silang manalangin. Doon po sa ating pag-aaral last week, doon po sa Lucas chapter 8 verse 28, ang sabi po ng mga demonyo na nandun sa katawan ng tao, sabi niya, Jesus, do not punish us. Huwag mo kaming pahirapan. Ang sabi po nila, nakasulat po yan doon sa Lucas chapter 8 verse 28. Last week na pinag-aralan po natin, yung po ang unang panalangin nila. Pangalawang panalangin nila, yung do not command us to go into the deep. Huwag mo kaming utusan na kami ay pumunta doon sa kalalimang walang hanggan. Sa ibang translation, ang nakasulat po diyan ay abyss. Do not send us to the abyss. Yung pong pangalawang panalangin nila, ito po ay nakasulat naman doon sa verse 29. Lucas chapter 8 verse 29. Yung po ay panalangin ng demonyo nandun sa katawan ng tao. Ngayon po, yung pong pangatlong panalangin nila ay ganito. The demons tell Jesus to send them to the pigs. Sapagkat mayroon po mga baboy doon sa lugar na kanilang kinaroroonan. Ang sabi po ng mga demonyo sa kanya, dahil ayaw po nilang sila po ay papuntahin doon sa kalalimang walang hanggan. Ang sabi po ng mga demonyo sa kanya ay, palipatin mo kami, papuntahin mo kami doon sa mga baboy. Lucas chapter 8 verse 32. Ito pong tatlong panalangin na ito ng demonyo, ito po ay tinugon ng ating Panginoong Jesucristo. So po, pag yung panalangin ay totoo sa loob nila, tinutugon ng ating Panginoon. Ito nga po, demonyo tinugon ng Panginoon ang kanilang panalangin. Pero, mayroon pong isang panalangin doon sa ating napag-aralan doon sa nakaraan na Sabado. Yung pong nakakagimbal, nakakatakot, nakakahindik na panalangin na hindi marapat gawin, hindi marapat ipanalangin, hindi marapat sambitin o banggitin ng sino man, lalong-lalo na ng isang mananampalataya. Ito po ay nakasulat din po doon sa Lucas, Kabanatang 8, talatang 37. Luke chapter 8, verse 37, nung sabihin po nung mga may-ari ng baboy, sabi ng mga may-ari ng baboy sa ating Panginoon Jesucristo, umalis ka rito. Umalis ka rito. Alam po ninyo, parang sinabi mo na pag ikaw ay isang Kristiyano, ay parang sinabi mo na sa Diyos, parang sinabi mo na sa Santong Espiritu na, leave me alone. Leave my family alone. Ito po ang nakakatakot. Ito po. Leave us alone. Ang sabi po ng mga Gadareno na may-ari doon sa mga baboy na nagsitalunan doon sa ilog. Leave us alone. Umalis ka dito sa lugar namin.
Alam po ninyo ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, tinugon niya ang kanilang panalangin. Siya po ay umalis doon sa Gadareno. Basahin po ninyo ang Biblia kung mayroon pang pagkakataon na ang ating Panginoon Jesucristo ay bumalik doon sa Gadarenes. Sapagkat sabi po na lumayas ka, umalis ka. Leave us alone. Hindi po lang po yung isa, kundi the whole multitude of the gatherings, the whole population of gatherings. Kaibigan ko, kahit na po anong mangyari, never do it that you will say to the Lord Jesus Christ, leave me alone or leave us alone, leave my family alone. No, this should not happen to a Christian, to a follower, to a believer. Nakakatakot, kaibigan ko. Ito pong panalangin na ito, yung tatlong panalangin po ng demonyo, tinugon ng ating Panginoon Jesucristo. Lahat yon, yung tatlo. Huwag mo kami pahirapan, huwag mo kami papuntahin doon sa kalalimang walang hanggan, at palipatin mo kami doon sa mga baboy. Tinugon ng Panginoon ng tatlong niyan. At ang panalangin ito ng mga Gadareno, ang sabi nila, umalis ka dito. Tinugon din yan ng Panginoon. Dahil totoo sa loob nila ang kanilang mga panalangin. Alam po ninyo, doon sa conclusion po ng ating mensahe nung nakaraan, doon sa chapter 8 verse 38 and 39, yung pong inaalihan ng masamang demonyo, siya po ngayon ay nasa wastong kaisipan na. Siya po ay nakaupo, nakadamit. Siya po ay namamahinga. Yung po sinasabi sa Biblia ng ating Panginoong Jesucristo na, if all of you who are heavy laden, come unto me and I will give you rest. Kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luha, pumarito kayo sa akin at kayo ay aking pagpapahingahin. Ganyan po ang ginawa nung tao na kung saan ay pinalayas ang mga demonyo sa kanyang katawan. Siya po ay nakaupo. Saan siya nakaupo? Nandoon siya sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakikinig siya sa kanyang mga sinasabi. Nakikinig siya sa kanyang mga pinapangaral. Sana po ganyan. Ganyan po sana ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya. Matapos marinig ang pangangaral sa ating Panginoong Jesucristo, matapos marinig na sila, malaman na sila ay pinalaya sa mga masamang bisyo, sa kung saan na inaalihan sila ng masamang espiritu, makinig, manatili sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Listen to His words. Listen to His words. Listen to our God. Ano po ang sinabi ng lalaki? Dahil siya po ay lubhang namangha doon sa ginawa sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya sa ating Panginoon, sasama ako sa iyo. Sasama ako sa iyo. Ang sabi po ng lalaki. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ito po ang panalangin na hindi tinugon ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kang sumama kung bagkus bumalik ka sa iyong tahanan. Bakit pinababalik siya ng Panginoon doon sa kanyang tahanan, doon sa kanyang bahay, doon sa lugar na kung saan siya ay lumaki? Sapagkat gusto ng Panginoon. Ang sabi na nga po sa kanya, ipahayag mo ang mga kabutihang ginawa sa iyo ng Diyos. Ipahayag mo, hindi lang po sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na ipahayag mo ang kabutihang ginawa ko sa iyo. Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoon Jesucristo doon sa lalaki na hindi po niya pinayagan na sumama sa kanya. Ang sabi po niya, puntahan mo ang iyong sambahayan. Praise God, puntahan mo ang iyong sambahayan. Doon ka. Thank you, Lord. Ano po? Thank you, Lord. Thank you, Father God. Anong gagawin mo pag ikaw ay nandun sa sambahayan? Ipangaral mo.
kung ano mang kabutihan ginawa ng Panginoong Jesucristo sa'yo, kung paano ikaw ay kanyang pinalaya dun sa mga masamang bisyo, kung paano ikaw ay kanyang pinagaling sa iyong mga karamdaman, kung paano ikaw ay kanyang biniyayaan, ikaw ay kanyang pinagpala. Amen. Yun po ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Focus on your family first. Sa pamilya po tayo mag-focus. Thank you, Lord God. Yan po ang kabuuan po ng mensahe nung nakaraan. Thank you, Lord God. Ngayon po sa ating po pag-aaral, sinasabi po na anything you ask in prayer, believing that you receive it, you will receive it. Okay. Ngayon po, punta tayo sa pagbabasihan po ng ating mga pag-aaral. Marcos chapter 5. Marcos chapter 5. Ganito po ang sinasabi. Thank you, Lord God. 21. Okay. Muling tumawid si Jesus sa ibayo. Kung natatandaan po ninyo, ang ating Panginoon Jesucristo ay nagsabi sa kanyang mga alagad nung matapos po nilang papakain yung 5,000 tao sa pamamagitan po ng ilang pirasong tinapay at ng mga isda. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo. No po, tumawid tayo sa kabilang ibayo sapagkat gusto ng ating Panginoong Jesucristo na makaharap niya, mapagaling niya, mapalayas niya ang demonyo sa katawan ng lalaking inaalihan nito. Ito po ang gadoktor nun. Sila po ay naglayag papunta doon sa ibayo. Kaya ang sabi po rito, verse 21, Marcos chapter 5 verse 21, muling tumawid si Jesus sa ibayo. Bumalik po siya doon sa pinanggalingan nila. Ano po? Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkakalimpunan na siya ng maraming tao. Ano po? Pinagkalimpunan na siya ng maraming mga tao. Dito po sa Lucas chapter 8 verse 40, ang nakasulat doon ay ganito. Pagbalik ni Jesus sa ibayo, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat hinihintay siya ng lahat. Alam po ninyo kung ano ang kahalintulad nito? Pagpunta ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay babalik dun sa ibayo. Siya po ay inihintay ng lahat. Ito po ay ang rapture. Kahalintulad po ito ng rapture. Lahat tayo na mananampalataya, lahat tayo na sumusunod, nananalig, umaasa sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik. Tayo po ay nananabik sa kanyang pagdating. Sabi po rito, praise God, sapagkat hinihintay siya ng lahat. Lahat po ng mananampalataya. Praise God. Lalo na po sa panahon ngayon. Napakaraming mga kaparaanan ng dyablo, maraming kaparaanan ng kaaway upang mahila ang mga tao, ang mga mananampalataya palayo sa ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Ama, hinihintay ka po namin. Hinihintay ka namin, O Diyos. Thank you, Lord God. Pagkatapos po, dito sila sabi, thank you, Father God. Thank you. Alam po nyo, medyo nagiging emotional po ako pag ganito yung mga mensahe na patungkol po sa ating Panginoon Jesucristo. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Hallelujah. Dali lang po. Thank you, Lord. Okay. Basahin po natin tuloy. Marcos chapter 5 verse 22. Kasi po yung verse 21 po yung binasa natin sa kanya kanina. Thank you, Lord God. Okay, verse 22. Ano po ang sinasabi?
dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo. Okay, basahin ko po muna doon sa Ulit, basahin ko yung verse 21. Muling tumawid si Jesus sa ibayo. Nasa baybay pa siya ng lawa nang pinagkalimpupunan siya ng maraming tao. Verse 22, dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan. Ano po sinasabi rito? Isang pinuno. Ano po? Isang pinuno. Siya po ang nagtagapag-asikaso, tagapangalaga po doon sa sinagoga o doon sa simbahan. Ito po pinapakita po dito na hindi ko mo araw-araw nandoon sa simbahan. Hindi ko mo araw-araw ay nandoon sa kapilya. Hindi ko mo araw-araw ay nandoon sa bahay panalangin. Siya ay isang taga-sunod ng ating Panginoong Kristo. Siya ay isang mananampalataya. Siya ay isang lingkod ng Panginoon. No! Kaya po nandoon itong si Jairo sapagkat siya po ang ruler, siya po ang tagapangalaga. Ibig sabihin, trabaho po niya yun. Kailangan pong siya ay araw-araw na nandoon. So dahil po sa trabaho, kaya po siya nandoon. Kung hindi po siya nagtatrabaho doon, malamang hindi rin po siya nagpupunta doon sa sinagoga. So, hindi po lahat ng nakikita natin doon sa church, hindi po lahat ng nakikita natin sa simbahan na sa bahay panalangin, sila po ay mga tunay na naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Maaring sila po ay mayroong kakilala doon at sila po ay naimbita. O kaya sila po ay may kailangang lakarin doon po sa simbahan. Kailangan po nila ng mga papeles o meron po silang kailangan makausap. So, ibig pong sabihin, sabi po rito si Jairo, isang tagapangalaga ng sinagoga, siya ay nandoon. Pagkakita kay Jesus, hindi po niya kilala personally ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po, makikita po natin sa pagpapatuloy po na ating pagbasa. Ano po? Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Ano po yan? Hindi siya mananampalataya. Hindi siya talaga sunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang naging attitude niya? Siya po ay nagpatira pa. Ibig sabihin siya po ay sumamba sa ating Panginoong Jesucristo. Yung humility, yung kababaan, bagaman siya po ay leader o isang ruler, sabi nga po, siya po ay isang pinuno, pero pagkakita po sa ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nagpatira pa, siya po ay sumamba sa ating Panginoong Jesucristo. At nagsamo. He said the word. Ano po ang sinabi niya? Ang anak kong babae ay agaw buhay po sa aming tahanan. Kung maaari po, ito po ang kanyang sinabi. This leader, say the word, kung maaari, puntahan po ninyo siya. Ipatong ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Thank you, Lord God. Hindi niya kilala personally ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po niya narinig ng aral ang ating Panginoong Jesucristo. This is only his first time na makita po niya, makaharap ang ating Panginoong Jesucristo. But still, siya po ay sumamba. Kinilala niya. Nirespeto niya, ginalang niya ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya, kung maaari po, ipatong ninyo ang inyong kamay upang siya po ay gumaling at muling mabuhay. 12 years old po yung anak niyang dalagang ito. Yun po, 12 years old po. Tapos po ang ating Panginoon Jesucristo po, sapagkat siya po ay napakabait, napakabuti. Sumunod po siya. Ano po sabi niya?
Agaw buhay po ang anak kong dalagita, kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Verse 24, sumama naman si Jesus. Thank you, Lord. Sumama naman si Jesus. Tayo po maski sa ating pong mga mahal sa buhay, yung pong mga naisasama po natin sa church, dumarating po yung panahon na pag narinig po nila ang pangangaral patungkol po sa ating Panginoon Jesucristo, marami po ang lumalapit sa ating Panginoon. At pag lumapit po sila ng taos puso, ang Panginoon po ay tunay na pumapasok sa kanilang damdamin. Sinasamahan po sila. Sabi po rito, sumama naman ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Sumama siya. Ngayon po, bilang isang magulang, ano po, kahit na ano pa ang kailangan gawin para sa ikabubuti ng anak, gagawin at gagawin na isang magulang. Ito po, oh. Praise God. Nagpatira pa siya sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po ng mga magulang, pag mayroong mga karamdaman ang ating mga anak, yung pong pag-iyak po natin, yung palaghoy po natin sa ating Panginoon, talagang hindi mo mawari. Talagang idudulog at idudulog sa ating Panginoon ang kagalingan sa kakaramdaman ng ating mga anak. Purihin ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa pinuno, sumama siya. Walang tanong. Ngayon po, habang sila po ay naglalakad, mayroong isang babae, na inaagasan po ng dugo sa loob ng 12 taon with an issue of blood for 12 years. Ano po sabi rito na ano? Narinig niya ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi rin po niya kilala personally ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Ganito po na ano? Dito po sa Lucas chapter 5 verse 26, and who had suffered, verse 25. Mark chapter 5 verse 25, and there was a woman who had a discharge of blood for 12 years. 12 years na pong dinudugo ang taong ito. Verse 26, and who had suffered much under many physicians, and had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse. Thank you, Lord God. Mayroong isang babae doon na dinudugo sa loob ng 12 taon. Naubos na ang kanyang kayamanan sa kakapagpagamot sa iba't ibang mga doktor. Pero hindi po siya napagaling. Kundi bagkus lalo pang lumala ang kanyang sakit, ang kanyang karamdaman. Ano po? Pero ano po ang sabi ng Biblia? Verse 27, she had heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment. Narinig lang po niya ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. She do not know. Hindi po niya kilala ang ating Panginoong Jesucristo personally.
Basta narinig lang po niya sa mga kwentuhan, sa mga usap-usapan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung maganda. Yung pong mga lingkod ng Panginoon na nagbabahagi ng salita ng Diyos doon po sa mga bus, doon po sa mga kalsada, doon sa mga kanto, at doon sa mga bahay-bahay. Ito po ang nagiging bunga. Minsan hindi man po nila pinupuntahan yung tao. Pero dahil narinig po ng taong yan ang patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, ganun pa rin po. Ang sabi po niya, pumunta po siya sa likuran. Sabi po dun sa ibang version ng Biblia, siya po ay nakipagsiksikan. Ano pa? Sapagkat sa paglapit po sa ating Panginoong Hesukristo, marami po ang mga hadlang. Ano po? There are so many hindrances when you are going and coming closer to God, to Jesus. Unang-una po, nahadlang sa paglapit sa Panginoong Kristo ay ang pamilya. Pag nagpunta ka sa church, mayroong mga pamilya, mayroong mga gulang sabi, saan ka na naman pupunta? Ginagawa mong dahilan ng pagpunta sa church. No. Church ka ng church. Yung iba, yung hindrance ng paglapit sa ating Panginoon sa Kristo, sila po ay mayroong doubts. Ano po? They doubt Jesus as the Son of God. They doubt Jesus as the Savior. Hindi nila matanggap. Sila ay nag-aalinlangan, sila ay nagdadalawang isip. Hindi naman ito ang tagapagligtas ko. Sabi nga po sa Biblia, yung mga Hudyo, bakit ganito yung hari na darating? Nakasakay din sa isang asno? Di ba dapat pag ang hari ay dapat nakasakay sa isang kabayo? Kaya po hindi po nila matanggap ang ating Panginoon Jesucristo. Yung naman iba, bakit ang hari ipinanganak doon sa sabsaban? Hindi ba dapat ang hari ay papanganak doon sa palasyo? Kaya po, hindi po sila makapaniwala na ang ating Panginoon Jesucristo ay siyang tagapagligtas. Yung iba sinasabi, tao lang yan. Yes, tao lang siya. But He is still 100% God. He is man, but still 100% God. Yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya paglapit po sa ating Panginoon, maraming mga hindrance. Ang sabi nga po sa Biblia, nakipagsiksikan siya, kumbaga nakipagtulakan siya. Maraming mga hadlang. So lahat po ng mga hadlang na yan, kailangan po niyang malampasan. Sapagkat ang sabi niya sa sarili niya, she said the word. Sinabi niya, binanggit niya, ipinahayag niya ang salita. Ano po ang sinabi niya? Mahawakan ko lang, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Ako ay gagaling. Yan po ang pananampalataya ng babaeng inaalingan ng dugo sa loob ng 12 taon na naubos ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot kung saan mga doktor. Salamat po sa Panginoon. Ito ang pagkakaiba ng Panginoon at ng mga medisina. Oo, ang medisina, ang mga doktor, ang mga technology ay nagagamit sa pagpapagaling sa mga karamdaman. Pero hindi po lahat ng karamdaman ay napapagaling ng mga yan. Ang Panginoong Jesucristo lamang po ang siya nagpapagaling yan. Because God, Jesus is our Jehovah Rapha. Our great healer. Ano po? Our great healer. Thank you, Lord God. Thank you nga po. Basahin nga po natin yung nandun sa Biblia ng Thank you, Lord. Basahin po natin yung nasa Biblia na mga awit. Ano po? Mga awit 139 verse 13 up to 16. Ano po? Psalm 139. Praise God. Para mabasa po natin, bakit kailangan mapapagaling po ng ating Panginoon ang ating mga sakit, mga karamdaman. Verse 39. 139, mga awit po.
Ano po sinasabi? Kasi po, binanggit ko kanina, hindi po lahat ng sakit, lahat ng mga karamdaman ay napapagaling ng tao, ng mga doktor at ng mga medisina, ng mga teknolohiya. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, kahit na anong sakit, kahit na anong karamdaman, kahit na ano pang kalalagayan at sitwasyon, kaya niyang pagalingin. Amen. Dito po sa aklat po ng mga awit, 139 verse 13 hanggang 16, ganito po ang sinasabi. Ano mang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Amen. Alam na Diyos ang bawat piyesa ng ating katawan. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Bago pa po. Ano po? Bago pa tayo maging tao. Alam na ng Panginoon. Verse 14, pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakakintal. Verse 15, ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Alam po ng Diyos ang lahat sa atin na ang minudensya po ng ating katawan. Ano po, magmula po dun sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na bahagi ng ating katawan. Verse 16, ako'y iyong nakita na hindi pa man sinisilang. Batig mo kung ilang taon na ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Amen. Bakit po ang Diyos lang ang nakakapagpagaling ng lahat ng uri, ng karamdaman, ng sakit, ng sitwasyon sa ating mga buhay? Sapagkat ang Diyos ang siyang may lalam sa atin. Ang Diyos ang nakakaalam, nakakaunawa sa lahat ng piyesa, sa lahat ng menedensya ng ating pangangatawan. Kaya po ang kagalingan ay sa Diyos lang tunay na makukuha, mararanasan. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Yung mga hindrance po na yan sa paglapit sa ating Panginoon Kristo. Minsan yung trabaho, no? Hindi ako makakapunta doon sa church kasi may trabaho ako. Meron kaming overtime. Hindi ako makakapunta doon sa church kasi mayroon kaming project na malaki. Malaki ang kikitain ko rito. Ano po? Malaki ang kikitain ko rito. Kailangan kong magpunta doon sa negosyo ko. Yung branch ng negosyo ko doon, kailangan ko maasikaso. Hindi ako makakapunta sa church. Thank you, Lord God. Yung pong na ito, nakakamangha po ang pananampalataya ng babaeng. Ano po? May sakit, may karamdaman. Wala na lahat ang kanyang mga ari-arian. Pero nakipagsiksikan po siya sa maraming tao. Kailangan niya lagpasan ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Ang sabi po niya, this woman said the word, if only I could touch the hem of his garment, mahipo ko lang ang dulo ng kanyang damit, ako ay gagaling. Salamat sa Panginoon. Ano po ang nangyari? Numahawakan po niya ang damit ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo, nakaramdam po siya ng kapangyarihan na lumabas sa kanyang katawan. Ang sabi niya sa mga tao, sino ang umipo sa akin? Sino ang umipo sa akin? Ang sabi po ng mga alagad, napakarami po ng mga tao, nagsisiksikan po. Tapos po tatanungin ninyo kung sino ang umipo sa inyo. Alam po ng ating Panginoong Hesukristo kung sino po ang tunay na lumalapit sa Kanya. Yung mga taong yon, nandoon lang, marami sila nakikipagsiksikan kasi po nag-uusyoso lang. Kasi po, aware, lang sila na gusto makita ang ating Panginoong Hesukristo. Kung anong itsura niya, kung gaano siya kataas, siya ba ay maitim, kung siya ba ay maputi, matangkad ba o pandak. Yan lang po ang gusto ng mga tao na yan. Pero deep inside their hearts, wala po yun. Ang babaeng ito lamang po ang mayroong pananampalataya na kayang gawin ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sinasabi. Po, ano? Sabi po, mahipo ko lang.
Ang damit ang laylayan ng kanyang damit. Kaya po ang ating Panginoon Kristo, sabi niya, sino ang umipo sa akin? Sapagkat hindi po lahat ng nanduroon sa church, hindi po lahat ng nananalangin, hindi po lahat ng tumatawag ng Ama, Ama ko, ay dinirinig ng ating Panginoong Kristo. Yun lamang pong tumutugon, tumutupad sa mga salita ng Diyos. Ang babaeng ito, tumugon po siya sa salita ng Diyos. Ano po yan? Yung pong kanyang pananampalataya, pananalig at paniniwala sa ating Panginoong Kristo. Yes, she do not know Him. She do not know Jesus. Hindi po niya kilala si Jesus. Personally speaking. Hindi nga pa po niya narinig magsalita ang ating Panginoong Kristo. And yet, she has the courage to come to the Lord Jesus Christ. Ganyan po ang pananalig natin. Po, lumapit po siya. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo. Ang tungo ng ating Panginoon. Lumalaman po ng ating Panginoon Kristo kung sino ang mahawak sa kanya, may po sa kanya. Sapagkat yung babae ay nagsabi, umamin po siya. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Pag ikaw ay mayroong ginawa sa kanya, aminin mo. Sabihin mo, you confess it. Sabihin mo, Lord, ginawa ko po ito. Ano po ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa kanya? Daughter, your faith has made you well. Ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Kaibigan ko, kawawa po tayo ngayon, mga tao na yon. Kung kailangan po nating hawakan ang dulo ng damit ng ating Panginoon sa Kristo, paano natin mahawakan ang dulo ng damit ng Panginoon sa Kristo? Wala po siya dito sa lupa, nandoon po siya sa langit. Pero sabi po ng ating Panginoon sa Kristo, your faith has made you well. So sa pananampalataya po, tayo po ay gagaling. Tutugunin po ng ating Panginoon sa Kristo ang ating mga panalangin. Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Sa katugunan po ng pagkatapos po, habang siya po ay nagsasalta, may dumating ng tao na sabi dun sa pinuno, huwag mo nang gurahin ang Panginoon. Ang guro, patay na ang iyong anak. Sabi po ng ating Panginoon sa Kristo, huwag kang mag-alala, maniwala ka lang. Sinabi ng Panginoon sa Kristo, yung pong kailangan sa buhay po natin, sa puso natin, sa espiritu po natin, sa kaluluwa po natin, yung paniniwala, pananalig, pananampalataya sa ating Panginoong sa Kristo, hindi po dapat mawala yan. Dapat nananatili yan. Kahit na anong sitwasyon, kahit na anong mangyari, kahit na ano pa, ang mga nangyayari sa paligid po natin, nagkakagera, nagkakagulo, nagkakagutom, baha, lindol, so what? Still, ang pananalig, pananampalataya, pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Ang sabi po natin, Panginoon Kristo, huwag ka mag-alala. She will be okay. Hindi po kumikibo yung pinuno. Nananalig siya, naniniwala siya. Pagdating po dun sa bahay, dinatnan ng ating Panginoon Kristo, nagkakagulo, umiiyak, merong mga humahugulgol, merong nananaghoy, merong nalulumbay. Sabi niya, huwag kayong umiyak. Buhay yung natutulog lang ang bata. Yan po ang sitwasyon natin na mananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Sa atin ng mga tao, alam po natin, pag tayo po ay nawalan na ng hininga, tayo po ay patay na. No, sa ating Panginoon Kristo, tayo po ay natutulog lang. Kaya nga po, pagbalik niya, tayo po ay kanyang muling ibabangon. Yun po sinasabi, muling ibabangon, kasi po tayo po ay natutulog lang. Katulad po ng babaeng ito. Praise God. Pagkatapos po nung magaling na yung bata, nung nandun na yung bata, kasama niya si Pedro, Juan at saka Santiago at ang magulang po ng mga bata. Pinalabas niya lahat ng mga tao. Bakit? Kasama yung po mga chismoso at mga chismoso. Pinaalis po ng ating Panginoon Kristo. Gusto po niya yung mga nananalig lang ang makaharap niya, makasama niya. Pero nandun po, hinawakan po niya ang kanyang kamay. Ineng, magbangon ka. At muling nagbangon ang babae. 12 years old po yung babae. Ibig sabihin, alam na ng babae, ng batang yun, kung ano ang nangyayari sa kanya. Kung sino ang gumawa sa kanya ng ganito.
Pagkatapos po, ang sabi ng Panginoon sa mga magulang, huwag ninyong ipagsabi ito sa iba. Pakainin ninyo siya. Bakit huwag ninyong ipagsabi sa iba? Sapagkat ang gusto po ng Panginoong Kristo, i-focus muna ninyo ang inyong sarili dyan sa anak ninyo. I-focus muna ninyo ang inyong sarili doon sa inyong sambahayan. Pabayaan na ninyo yung mga tao nasa labas. Sa inyo muna. Kaya nga pinalabas ng ating Panginoon Kristo sapagkat maraming magtotoo. Ano bang nangyari? Paano bang nabuhay yan? Sino bang nagpabuhay? Ganun po na ano. So, ang Panginoon Kristo, huwag ninyo ipagsabi. Sa inyo lang muna, bigyan ninyo siya ng pagkain. Alam po ninyo, sa buhay po natin, ang ipinapakita ng ating Panginoon Kristo dito, mag-focus po tayo sa ating pamilya. Just say the word to the family. Yung kanyang pagliligtas, pag-iingat, paggabay, patnubay, proteksyon, mga biyaya at pagpapala, mga pagpapagaling sa karamdaman, mga katugunan sa ating mga panalangin, mga solusyon sa mga problema at suliranin. Ang Diyos ang siyang nakakaalam niyan. Just say the word, Lord, ganito po ang sitwasyon ko. Ganito po ang kalalagayan ko, Ama. Just say the word, kaibigan ko. Tutugunin tayo ng Panginoong Kristo. Ang sabi nga po niya, call on me and I will answer thee. Yan po ang ating Panginoong Kristo. Pag sinabi po niya, ginagawa niya. Pag ipinahayag po niya, tinutupad po niya. Hindi po tayo mabibigo sa ating Panginoong Kristo. Just say the word po. Kung ano po yung laman ng ating puso, damdamin, sabihin natin, Panginoon, nandito, ganito po sitwasyon ko eh. Ganito po nararamdaman ko eh. Ama, ganito po patawad po, Diyos. Just say the word. Kaibigan ko, doon po sa mga kapatid natin na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon Kristo. Na hindi pa nagsabi na, Panginoon, kailangan kita. Panginoon, patawad po sa aking mga kasalanan, patawad po sa aking mga pagkukulang. Panginoon, magpasok ka sa aking puso't damdamin. Mula ngayon, ikaw ang Diyos, ang aking Panginoon, ang aking tagapagligtas. Purihin ka, Ama. Salamat po, O Diyos. Say it. Salamat po, O Diyos. Sa buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos. Ang pangalan ko ay nakasulat dyan sa aklat ng buhay sa langit. Salamat po, O Diyos, sa buhay na walang hanggan. Ama, salamat po, salamat po. Binigyan mo ako ng pagkakataon na marinig ko ang mga salita mo. Ama, salamat po. I'm saying the word, thank you, Lord God. I'm saying the word, thank you, Lord God, for forgiveness, for salvation. Yes, Father God. Dinadalahin ko, O Diyos, sa mga kapatid ko, mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anakan, O Diyos. Sila po na hindi pa kumikilala sa iyo. Bilang Panginoon, tagapagligtas po ang nakalang mga buhay. Ama, dalawin mo po sila, Panginoon. Adama po nila na kailangan ka nila sa kanilang mga buhay. At magsabi po sila, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Ama, salamat po ng marami. Sa araw na ito, salamat po sa kaligtasan, salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Sa pangalan po, Ama, ng bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen at amen. Thank you, Lord God. Okay. Kung napapansin po ninyo, dito po sa likod, ito. Ito pong background natin, Frontliners of Christ Jesus, for the glory of God, Isaiah chapter 6, verse 8 and 9. Ito po ang pangalan po ng ng ministry. Pero yung pong naka-register sa BIR DTI, Goers of Christ Broadcasting Service. Opo. Yun po yung mga pinalagay ko po ito ngayon kasi 3 years na po tayo. Po. Kasi po yung first 3 years binigay ko po sa stasyon na parang kumbaga saying thank you na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na tayo po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon na tayo po ay nagkaroon ng ganitong programa na bagaman hindi po ako marunong, hindi ko alam, pero ang Diyos po ang siyang nagpala. Praise God.
napakabuti po ng Diyos sa atin na okay. Salamat po sa Panginoon. Frontliners of Christ Jesus for the glory of God. Isaiah chapter 6 verse 8 and 9. Opo. Okay. Ang oras po natin ngayon ay alas 6:22. Meron pa po tayong 2 minutes. Okay. Meron po tayong gawain dito po sa may Cantarilla District 4 CEMI San Manuel, sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. Opo. Tapos po doon po sa may Herona, CMI Herona, sa Lapungan, Bagong Bayan, sa pangunguna po yan ni Pastor Jeffrey Vinson. At doon po sa malayo-layo, CEMI Kusilian, Kagumitan, Tuwao, Cagayan Valley, sa pangunguna po yan ni Pastor Ariel Castillo. May panambahan po kayo sa kanila. Tintiyak ko po sa inyo, mararanasan po ninyo ang presensya ng Panginoon sa lahat ng sandali ng inyong pakikinig sa salita ng Diyos. At ganun din po, tinataas ko po sa panalangin si Pastor John Dison, si Pastor Manny Carlos, si Bishop Jesse, at sa kanilang kompletong kagalingan, si Mami Penny, si Bishop Jesse Candelaria, kalakasang kalusugan ng pangatawan, si Pastor Joy Sogat. Yes, Father God. Purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilain ka. Sa pangalan po ng bugtong na anak ni Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Till next week po, August 22. Thank you, Lord. Alas 6:24. Eksakto po yung oras natin. Thank you po.